Muli po ay magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po nga pagla-live po natin. Ito na po yung pinaka-ultimate na pagpapahayag namin sa inyo mga tunay na hinirang ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Bilang kami po na pinagpapahayagan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kahapon lamang po ay muli pong bumaba ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoong Jesucristo. Alam ko po na sa lahat ng mga tao na mahirap para sa kanila yung mga ganitong kaganapan dahil minsan sa talang buhay ninyo ay hindi pa kayo nakaranas ng ganitong mga pagbaba ng mga banal na espiritu dahil ang inyong mga pinapaniwalaan ay puro mga masamang espiritu lang na siyang ibinubuka ng inyong mga labi at ng inyong mga bibig na siyang itinuturo naman ng mga nangangaral sa inyo para ang katotohanan po ay huwag mailabas sa inyo na sa katotohanan pala ay mayroon pong mga ganitong kaganapan na dapat na po ninyo itong maalaman at dapat na po itong mahayag sa sangkatauhan. Ng Panginoong Jesucristo po pala ay matagal nang nakabalik at siya po ay matagal nang naghahayag dito po sa kaharian ng langit. Dahil ito po yung kanyang mga sinabi at pinangako sa lahat ng mga taong umiibig sa kanya at sa lahat ng mga taong tunay na naglilingkod sa kanya. Babasa po tayo sa Juan Kapitulo 14 talatang 15. Ang sabi po rito ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya po kami na mga umiibig sa Panginoon, kaya po sa bawat aking paghahayag, wala po akong binabanggit kundi ang kanyang yung kanyang mga sinalita, yung kanyang mga mabubuting ginawa at mga mabubuting inihalimbawa niya sa sangkatauhan na sa kabila ng kanyang mga gawang makapangyarihan at sa kanyang mga mabubuting gawa ay hindi pa rin siya pinaniwalaan ng sangkatauhan. Sa halip, ano po nangyari? Yung mga taong ayaw sa kanya na siya maghari, pinatay pa po siya. Kaya nga po sa ating kapanahunan ngayon, ay humanap po siya ng mga tao na siyang gaganap ng mga tungkuling hindi niya natapos. Kaya po kami na mga tinawag niya upang gumanap ng kanyang tungkulin. Hindi ko naman po ito kailangan ipagmalaki. Ang sa akin lang po ay upang patutuhanan ko na siya ay matagal na pong nakabalik at ang ating pong Panginoong Jesucristo ay buhay magpakailanman. Kaya po sa lahat po ng mga tao na hinihintay daw nila yung muling pagdating ng ating pong Panginoon at yung pagbabalik daw po, kanyang pagbabalik. Kung nalalaman nyo lamang po ang hiwaga ng banal na kasulatan, dito nyo po malalaman na sa ating pong kapanahunan ay meron pala siya mga taong ginagamit. Nangunguna na po rito yung pastor na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos na kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa upang wala na po mga tao pang maliligaw pa. Yan po ang malinaw na dapat nyo pong malaman at dapat nyo pong mahayag sa sangkatauhan na to. Dahil yan po ay matagal na po yung menensahe ng isa pong artista sa katauhan po ng ating propeta po siya ng Pilipinas. Siya po ay si Roy Alvarez na isang artista. Siya po pala isang propeta na inihula niya na ang Diyos daw po ay nandito na sa bansang Pilipinas. At mayroon daw po siyang taong ginagamit. Sa katotohanan po ito pong tao na to
Siya po yung espiritu ng katotohanan na hindi ninyo matanggap. Sa bagay, kung yung Panginoong Jesucristo nung kanyang kapanahunan, hindi nyo na nga tinanggap, pinatay nyo pa. O sino pumatay sa ating Panginoong Jesucristo? Di po ba ang mga Romano, Katoliko, pagkatapos nila patayin ng Panginoon, ang relihiyon daw ng Panginoong Jesucristo ay Katoliko? Hello? Tapos, si Apostol San Pedro daw, pagkatapos niyong ibitin ng patiwarik, biktihin, patayin, gagawin niyong Papa ng Roma, pura lang po kasinungalingan ang inyo pong hinahayag sa katawan. Panahon na po ng paglabas ng mga katotohanan na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi Katoliko, na ang ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, hindi rin po siya yung kauna-unahang Papa ng Roma. Paano namin nalaman niya ang mga bagay na yan? Bumababa po dito yung mga banal. Bumababa dito yung Panginoon. Bumababa po dito sa karya ng langit si kagalang-galang Apostol San Pedro. Kaya po wala kayong maikakaila dito at wala kayong maipapagsinungaling dito sa karya ng langit. Lahat ng mga kasinungalingan ninyo ay malalabas na yung inyong mga ginawa na pagpatay sa Panginoong Jesucristo at sa lahat ng kanyang mga apostol, na ang pumatay sa kanilang lahat ay ang Roman Empire. Sino itong mga Roman Empire na ito na pumatay sa kanilang lahat? Dahil ayaw nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay maghari at magpasanggang sa ngayon, ang nais ng mga Papa ng Roma, sila yung kilalaning hari sa buong daigdig. Na siya naman po naganap. Hindi naman po namin ikakaila na ang Papa ng Roma ay siyang naghari na po sa buong daigdig. Kinikilala na siya ng buong sanlibutan bilang hari. Ano po ang nangyari sa buong sanlibutan ngayon? Dahil pinaghari nyo yung hindi naman dapat maging hari at yung karangalan ng ating Panginoon Jesucristo na dapat sana ay sa Kanya napunta. Inagaw ninyo ang karangalang nararapat sa ating pong Panginoon. Ano ang nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Alam niyo po ba na iyan ay inihayag ng ating pong dakilang Ama dito sa karya ng langit na kanyang uugain ang sanlibutan? Ano ang nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng mundo magmula dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa? Hindi po ba kayo ay nayayanig ngayon? Hindi ba kayo natatakot? O wala kayong takot sa Diyos? Alam niyo po ba na yan ay hinula pa ni Propeta Hagay? Sige po, basahin natin sa Hagay, Kapitulo 6, talatang 7. Kapitulo 2, talatang 6. Asan ba yung Hagay nun? Hagay, Kapitulo 2, talatang 6. Eto po. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugain ang langit at ang lupa, at ang dagat, at ang tuyong lupa, at aking uugain ang lahat ng mga bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo po ba, talagang yan po ay inihula ng ating Panginoon Jesucristo na darating yung mga bagay na yan, yung mga paggera na yan,
pagdating ng mga salot, pagdating ng mga kapighatian, pagdating ng mga kahirapan dahil sa mga pagbaha, pagyanig, paglindol, marami ang mga taong nangangamatay. Nakaramdam po ba ng takot ang sangkatauhan? Sa bansang China, ano ang nangyari sa bansang China? Sino ang kinikilala ng bansang China? Hindi po ba si Propeta Buddha? Ano ang nagawa ni Propeta Buddha? Wala. Sa bansang India, Malaysia, Indonesia, yung bansang Saudi, Turkey, Dubai, lahat ng mga bansa sa bansang Libya, mga bansa na ang kinikilala ay si Propeta Muhammad. Ano ang nangyayari sa inyong lahat na mga bansa kayo? Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga tao na itinakwil ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga tao at mga bansa, hindi po ba dumating na ang kanyang hatol? Kasi po sinabi po yan ng Panginoon. Sige po, babasahin po natin Juan Kapitulo 3. Napakasimple lang naman po kasi yung hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon, na kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, bibigyan na tayo ng mga karapatan. Bibigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun po ang simpleng sinabi ng Panginoon. Okay, sige po, basahin na rin po natin. Juan Kapitulo 1, talatang 12. Datapwat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatibagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Kaninong pangalan? Sa Panginoong Yesus. Napakasimple po. Kasi po yung Panginoong Hesukristo, kung hindi nyo po nalalaman, siya po yung niregalo ng Diyos na hindi matanggap-tanggap ng sanlibutan. Dito po, basahin natin yung layunin ng ating Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Kaya po siya magmula sa langit ay pinadala, sinugo ng ating pong dakilang Ama sa sangkatauhan upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ano pong yung nangyayari ngayon sa mga taong ayaw siyang kilalanin? Yung mga tao at mga bansa na itinakwil ang Panginoong Hesukristo. Ito po kasi yung nangyari. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya naman pala ayaw nyo kasing sampalatayanan yung Panginoon namin. Yung Panginoon namin Hesukristo. Kaya pala yung hatol, bumaba na sa sanlibutan. Matagal na po namin minensahe yan. 2 years ago, o 1 year ago, marami na po kaming naimensahe na ang mga kahatulan, mga kaparusahan, mga sumpa, mga salot, ay ibinulaos na ng ating dakilang Ama sa sanlibutan. Dahil ayaw na ayaw ninyo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po ba kami para ipahayag yung mga ganitong bagay? Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na ang Panginoong Hesukristo ay nasa inyong espiritu na. At kumuha siya, tumawag siya ng mga taong kanyang gagamitin.
Ayan nga po ang sabi sa atin ng kagalang-galang na Apostol San Pablo. Eto muna po sa Hebreo, Kapitulo, dito po sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 5. Para po maunawaan nyo po at maintindihan ang sinasabi po ng ating pong Panginoon. Dahil ito nga po sabi ko sa inyo, ang Panginoong Jesucristo ay nasa anyong espiritu na. Kaya po itong sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ewan ko nga po ba sa mga taong ito na magpasa hanggang ngayon after 3,000 years, 2,000 years ago. Hindi ko alam kung anong utak meron itong mga taong to eh. Itong mga Iglesia ni Cristo na to, na magpasa hanggang ngayon, mula nang mamatay ang Panginoong Jesucristo bilang tao, talaga naman pong tao ang Panginoong Jesucristo, bakit magpasa hanggang ngayon, tao nyo pa rin pinapangaral. Hindi ko maintindihan kung anong utak meron kayo eh. Kaya nga po pagpasok ng Panginoon sa sanlibutan, buhat sa langit sa kaluwalhatian ng Ama, isang katawan daw po ang sa atin ay ihahanda natin. Sino po kaya ang magpapagamit sa Panginoong Jesucristo? Yan po yung sinasabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Hebreo, Kapitulo 10, talatang 5. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hay na't handog ay hindi ko ibig. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito? Bayad, bayad, bayad. O kung ano mang bayad at mga ipinasusul nyo sa inyong mga pastor at mga pari, hindi niya kailangan yan. Ngunit, isang katawan ang sa akin na ihanda mo. Ibig sabihin, kung ikaw, isa ka sa magpapagamit sa ating Panginoon Jesucristo, inihanda mo ang iyong sarili, binanal mo ang iyong sarili, gagamitin kanya. Yun po yung sinasabi pa ulit na ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, Roma, Kapitulo 6, talatang 13. Hihimayin po natin mabuti to para po maunawaan at maintindihan nyo po na yung ating Panginoon Jesucristo ay nagbalik na po. Matagal na pong bumalik ang Panginoon Jesucristo. Siya nga po ay nangangaral sa amin, nagpapayo, nagbibigay ng mga babala, nagbibigay ng mga hula, at nagbibigay ng mga biyaya at kapangyarihan sa kanyang mga tunay na lingkod. Sabi po na Apostol San Pablo, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Napakarami pong mga tao ang gumawa nito. Lalo na po yung sinasabi ng pastor kanina, yung pinakamayaman daw na pastor sa buong mundo, si Kibuloy. Na parang ang pakiramdam niya ay siya na yung Diyos ng sanlibutan. Tama! Siya nga yung Diyos ng sanlibutan. Pinakilala niya yung kanyang sarili na siya yung Diyos ng sanlibutan. Sino po ba yung Diyos ng sanlibutan? Sino po ba yung Diyos ng sanlibutan? Kaya nga po, marami po siyang nabiktima. At nung bandang huli, naglabasan na yung kanyang mga itinagong nilihim niyang mga baho niya. Kasi po nasa panahon na po tayo ng end times, na yung lahat na mga baho na mga gumagawa ng kasamaan, lahat po yan ay mahahayag na. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Sino po kayang tao ang magpapagamit sa ating pong Panginoon? Kasi po, ang sabi niya, doon po sa aklat ng Apokalipsis,
3:20, sabi po niya rito, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kaya po kung iyong papapasukin sa pintuan ng iyong puso ang ating Panginoong Jesucristo at siya ang iyong paghahariin, siya ang iyong magiging hari. Hindi po sila na mga nagpanggap na mga hari sa buong sanlibutan. Mga nagpanggap na mga hari at mga reyna na wala namang nagawa para sa kapayapaan ng bayan, na walang nagawa para sa kapayapaan ng buong sanlibutan. Kaya nga po, hindi niyo ba napapansin? Alam niyo po ba yung sabi ni Haring Solomon, Haring David? Bakit ang mga bayan ay nangagugulo? Hindi po ba gulong-gulo na yung ating mundo? Bakit? Ano ang meron at bakit nabanggit ito at sinabi at tinanong ni kagalang-galang na Haring David? Bakit ang mga bayan ay nangagugulo at sila'y nangag-aakala ng mga walang kabuluhan? Sige na nga po, para basahin na po natin. Awit, Kapitulo 2. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Di po ba napakaliwanag na itong katanungan ng ating pong kagalang-galang na Haring David ay siyang tunay na nagaganap. Kung titingnan nyo po, kung igagala lang ninyo ang inyong paningin, dahil yun po yung sinabi ng Panginoon sa pastor, na igaala mo ang iyong paningin sa iyong kapaligiran, dahil dito mo malalaman ang mga taong may awa at malasakit sa lahat ng kanyang kapwa, sa lahat ng mga tao, na tinitingnan niya ang mga nagiging kaawa-awang kalagayan ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lalong-lalo na po yung mga tao na patuloy at patuloy na dinidilubyo dahil sa hindi po nila pagkaalam ng mga katotohanan na sila ay dinaya ng kanilang mga pastor na bulaan, na sinasabi po ng ating pong pastor. Napakarami po ng mga taong nangaral. Ito nga po yung sinasabi namin na kung yung aral lang ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pinaghari, sana hindi po ganito yung ating bayan. Hindi magulo, hindi nagkakawatak-watak, hindi nagkakabahabahagi, walang walang kaguluhan. Kung pinaghari lamang po natin ang mga katuroang Kristo, na siya pong iminensay na po sa inyo ng pastor kanina lang, na kami po ay nag-live kaninang umaga, na kung atin lang pong pinakinggan ang mga aral ng ating pong Panginoon Jesucristo, sana hindi po ganito ang ating bayan. Ito rin po yung sinabi po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Sige po, basahin na po natin. Efeso, Kapitulo 4, talatang 20. Tatas po tayo. Ito po kasi yung ginagawa ng lahat ng mga nangangaral at lahat ng mga mananampalataya na ayaw kilalanin ang mga aral ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos.
dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas na kanilang mga puso. Ito po pala yung nangyari. Kaya po itong mga nangyayari at nagaganap sa ating pong bayan at sa iba't ibang panig pa ng mundo, walang katapusang dilubyo na hanggang sa, ito po yung sinasabi ng ating pong dakilang Ama, hanggang sa mga tao'y mga lipol. Kasi po kung hindi nyo po nalalaman ang hiwaga ng Ebanghelyo, na totoo po talaga, nangako ang Diyos na hindi na po niya gugunawin ng biglang paggunaw na ginawa niya noong kapanahunan ng ating pong ninunong Noe, na pinatay niya ang lahat ng mga tao. Subalit, alam niyo po ba, ang nagaganap ngayon, individual na pagpatay. Hindi niyo po ba napansin yan? Ilang milyon na po ba katao ang isa-isang nabubuwal? Ilang milyon na po bang katao ang nangamamatay? So, ibig sabihin po pala na katotohanan yung mga mensahe ng mga banal na espiritu na yung mga nangyayari ngayon, hindi na po pangkalahatan yung paggunaw at pagpatay sa mga taong mga makasalanan. Alam niyo po ba na nung pinakyat po ng pastor yung aming propeta sa kalangitan, alam ko na naman, masakit na namang isipin ninyo to. Alam ko na naman na hindi niyo po paniniwalaan. Nung una niya pinakyat ang aming propeta sa kalangitan, ano po ang sabi ng kasangkapan? Wala daw po sa kalangitan, ay yung una, nakasarado daw po yung pintuan ng kaharian ng langit. Ayaw pong kumausap na may mamamagitan sa ating pong dakilang Ama. Nung pangalawa, eto naman po, nung umakit sa langit ulit yung aming pong propeta, alam nyo po, ang Ama daw po ay wala sa kalangitan at bumaba na dito sa lupa. Alam nyo po ba yung pagdalaw ng Diyos? Nakakatakot po yan. Kung hindi nyo po nalalaman na ang pagdalaw ng Diyos ay pagpatay ng ating dakilang Ama sa lahat ng mga taong makasalanan. Yan po yung sinasabi niya sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 5, na kanyang dinadalaw ang katapalasanan sapagkat siya po ay Diyos na mapanibughuin. Sige po, babalikan po natin yan. Ang sabi po dito ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Hindi po ba napakalinaw na kung tunay lamang po natin pinakinggan ang mga aral, ang mga ebanghelyo ng ating pong Panginoon, sana'y mapayapa ang ating bayan. Sana'y masagana ang ating bayan. Sana walang pag-aaway-away, walang pagkakaguluhan, walang digmaan, at tatahan tayong tiwasay kung tayo lamang ay mga mamasunurin na nasusunod sa mga inebanghelyo ng ating pong Panginoon Kristo. Bakit po ba yung ayaw? Ano ba yung ayaw na ayaw nyo sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo? Tanong ko lang, sa lahat ng mga tao na inaayawan at itinatakwil yung Panginoon Kristo, hindi po ba ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, dalawang utos lang po yan. Ang sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, na iyong gaganapin ang lahat ng kanyang mga utos at ng kanyang lahat ng mga palatuntunan. Pangalawang utos na Panginoon, na ayaw ninyo,
ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ano po ang masama at inaayawan nyo sa mga inuutos ng ating pong Panginoon? Kaya po ba kayo na mga hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, ano ang ginagawa nyo? Puro kayo paghahasik ng kasamaan, puro kayo paghahasik ng kaguluhan, puro kayo paghahasik ng walang katapusang kasamaan. Kaya nga po ang sabi ni Propeta Isaias naman, sige po, basahin na po natin ha. Lahat ng mga banal ay nagbibigay po ng mga aral. Isaias Kapitulo 56. Sana po ay mapagbulay-bulayan nyo po yung mga aral po na binibitawan po sa atin ng mga taong nangabanal. Ang sabi po dito pala sa Isaiah 60, ang sabi po dito, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Hindi po ba nangyari na itong mga sinasabi ni Propeta Isaias? Kumalat na ang kasamaan sa buong sanlibutan dahil yung mga taong ginagamit ni Satanas na siyang kanyang mga pinayaman na mga kamag-anak ni Solomon, nakakausap ang ating amang Abraham dun sa impyerno. Ano po ba yung sinabi ni Solomon na nakikiusap kay Haring Solomon kay amang Abraham? Ito po ang sabi ni Solomon, Amang Abraham, pwede po ba sabihin nyo kay Lazaro na idikil man lang yung kanyang daliri sa tubig at ibigay sa akin, napakainit po dito. Hindi na maaari, anak, malayo na ang agwat nyo ni Lazaro. Ganito na lamang po ang mga Abraham. Pwede po ba yung aking mga kapatid? Kasi po may mga kapatid pa ako doon, mga milyonaryo, mga mayayaman, na nandun po sa sanlibutan. Hindi po pwede papuntahin niyo po doon si Lazaro para po mapagsabihan man lang na baka po sila ay makarating din po dito. Sa impyernong kinalalagyan ko ay napakainit po rito at napakahirap. Walang katapusan pong pananangis ko at kapighatian ang nararanasan ko dito sa impyerno. Walang katapusang paghihirap. Sana po ay isugo niyo po doon si Lazaro para naman mabigyan ng babala yung lahat ng mayayaman kong mga kapatid. Para hindi po sila mapunta dito sa impyerno. Alam niyo po yung sagot niya, mga Abraham. Ilagay po natin sa ating pong kapanahunan. Alam mo, Solomon, nandun na si Pastor Leo, yung aking propeta, yung propeta ng Diyos, na mga nangangaral. Siya yung huling pakakak na ipinadala ng Diyos sa sanlibutan, na kung sino man sa kanya yung maniwala, kahit gaano pa siya kayaman, kahit gaano pa siya katanyag, kahit gaano pa siya kakapangyarihan sa sanlibutan, kung hindi siya maniniwala sa pastor na itinalaga ng Diyos, na siyang sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, wala silang matatamong kaligtasan. At sila ay mapupunta rin sa kung saan ka ngayon naroroon. Dahil yung ginawa mo nung ikaw ay buhay pa, na pinagkaitan mo, pinagdamutan mo ng kagaya ni Lazaro, pinagdamutan mo siya. Di bang sabi ng Panginoon? O sige nga po, basahin na po natin. Mateo Kapitulo 24. Ito po yung ginawa po ni Solomon sa kanya po mga kapatid, sa kanyang mga kababayan, na sana po sa lahat po ng mga mayayaman, makinig po kayo. Dahil dito po ay tatamaan kayong lahat. Ang sabi po dito ng ating pong Panginoon Jesucristo, sapagkat
ako'y nagutom. Yung inyong mga kababayan, iminemensahe po ito ng Panginoon na dapat yung mga inyong mga kababayan na mga taong nagugutom, sana ay tulungan ninyo. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Tanong ko lang po sa lahat po ng mga mayayaman, saan nyo po ba ilalagay yung mga kayamanan ninyo na pinagkakait ninyo na itulong sa inyong kapwa? Madadala nyo po ba yan sa kalangitan kapag kayo'y patay na? Tandaan nyo po, dumating tayong hubad sa sanlibutan at tayo ay lilisan din na hubad sa sanlibutan. Ang tanong, pagdating mo kay San Pedro at itinanong niya ito sa iyo, pinakain mo ba dahil ikaw ay mayaman? Tinulungan mo ba ang iyong mga kababayan? Hindi po. Pinakain mo ba ang mga taong nagugutom? Hindi po. Ano pa ba? Kaya po, pakinggan niyo po itong mabuti. Ako'y naging isang hubad. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw. Sa mga mayayaman po na mga nakatago sa mga malalamig na nilang mga nagrarangyaan nilang mga bahay, kailan nyo po gagawin ang mga ganitong bagay na hindi nyo po pagdadamutan ang lahat ng mga taong mga may hirap na inyo mga kababayan? At sa lahat ng mga politiko na may mga matataas na katungkulan, inihalal po kayo ng taong bayan. Kailan nyo po ipagkakaloob sa inyong mga kababayan ang sa kanila'y mga nararapat na inihalal kayo nila bilang mamumuno sa kanila dahil sila ay nakasandig sa inyong balikat, na sila ay inyong paglilingkuran ng buong puso na hindi nyo pagdadamutan ng mga biyaya na galing sa gobyerno. Kailan nyo po kaya ito gagawin? Kapag po ba dumating na yung sinasabing the big one na alam nyo po, kung titingnan nyo yung kalangitan, marami pong nakabadya na mga mangyayari magaganap na hindi ninyo magugustuhan. Marami pong mga dilubyong magaganap sa ating bayan, mga nakahula po. Kaya po bago dumating yung mabangis na karawan ng galit ng Panginoon, magsisi na po kayo at magbago. Dahil alam niyo po, kaya po kami nagsasalita ng ganito, hindi po namin nais magsalita ng mga magagandang bagay sa inyo. Parang ipagheheli namin kayo para po kami magpasikat sa inyo. Hindi po namin gawain yan. Na kayo ay aming purihin, na kayo ay sabihan namin ng mga magagandang bagay para kayo ay magbahagi sa amin. Hindi po. Ang nais namin, kayo ay mamulat sa katotohanan na kailangan na po na yung inyong mga ginagawa magmula pa noon nung ako'y bata pa at magpasa hanggang ngayon ay ganyan ang inyong mga ginagawa. Hindi kayo nagkakaroon man lamang ng awa at malasakit sa taong bayan. Kaya nga po nung pinasiyasat ng pastor ang Malacanang kay Kagalang-galang San Miguel Arcangel, ano po ang report sa kanya sa pastor? Ang Malacanang daw po ay pugad na mga tulisan at magnanakaw. So, ibig sabihin po pala, lahat pala ng mga namumuno, na yung mga inihalal ng taong bayan,
Although hindi ko naman po nilalahat, yung mga gumagawa lang po. Sana naman magbago na po kayo. Magbigay po kayo ng malasakit at awa sa inyo po mga kababayan. Dahil alam niyo po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ano man ang ginawa mo dyan sa maliit na yan na sumasampalataya sa akin, ay hindi mo yan sa kanya ginawa, kundi sa akin. Kaya kung pagbigyan mo ng magandang bagay ang iyong kababayan, ang mga taong inihalal ka para sila inyong tulungan, hindi mo po yan sa kanya ginawa, kundi sa Panginoon. Kaya kung pagdadamutan mo ang ating pong Panginoon, kung pagdadamutan mo yung inyong mga kababayan na sa inyong mga umaasa at pinagdamutan mo ay ang ating pong Panginoon. Sana po ay meron po kayong natututunan sa ating pong pinag-aaralan sa banal na kasulatan. Dahil panahon na po ng pagbabago, panahon na po para ang mga ganitong mga bagay. Hindi po ako natatakot magsalita kahit isa ka pa sa pinakamataas na pinuno ng bayan, hanggat ang aking pong sinasabi ay mula sa ating pong Panginoong Jesucristo. Siya po ang naghahayag ng mga ganitong bagay upang matapos na po yung mga kaguluhang nangyayari bago dumating yung mabangis na galit ng ating pong Panginoon na kanya daw pong ilulubog ang ating bayan. Sa lahat po ng mga mananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Panahon na po para maalaman ninyo na ang tunay na pananampalataya na daladala ng ating pong Panginoong Jesucristo na dapat na po siyang maghari, na ang ating daw pong Panginoon ay kilalanin na natin bilang hari. Siya lamang po ang ating pong magiging daan, ang katotohanan at ang buhay. At wala po kasing makararating sa ating pong dakilang Ama kung hindi po tayo dadaan sa Kanya. Siya lamang po yung ating nag-iisang Panginoon at siya lamang yung nag-iisa nating tagapamagitan na siyang namamagitan sa atin upang tayo hindi lipulin ng ating pong dakilang Ama. Alam niyo po ba na kami po ay naghahayag sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo na sana po ay ikalat niyo po yung mga ninanais ng ating pong Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo, na ang nais niya ay maghari na siya. Nagmamadali na po ay ang ating Panginoon dahil hindi na po niya masikmura yung mga naunang mga mangangaral na inyong mga pinaghari, yung iba't ibang relihiyon na mga yumaman na ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, hindi daw po sila naglingkod sa Kristong Panginoon. Sila daw po ay naglingkod sa kanilang sariling tiyan. Dahil sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati, ay nadaya ang buong sangkatauhan na siya pong nangyari. Kagaya lang po ni Kibuloy. Ilang milyong katao po ba ang nabola ni Kibuloy? Kasi pinakilala niya siya daw yung Diyos at lahat daw ng kaluluwa ng mga tao ay pag-aari niya. Hindi ako papayag. Dahil ang may-ari ng aking kaluluwa ay ang ating pong dakilang Ama. Hindi mo kami maluloko, Kibuloy. Wala kang maluloko dito. Subukan mo pumunta ka rito at humarap ka sa Panginoong Jesucristo. Pabababayin siya ng pastor. Ewan ko lang, kapag ikaw ay nagbulaan, ay automatikong baka mapugutan ka ng ulo ni San Miguel yung kaluluwa mo. Walang makakapagbulaan dito, Kibuloy. Wala kaming ginagalang na mga pastor at mga pari na hindi ipinahayag ang katotohanan sa banal na kasulatan. Kaya po,
habas tahasan namin sinasabi, walang nakarating na papa ng Roma sa kalangitan at walang mga pari na nakarating sa kalangitan. Yung mga taong nangamatay, mga pari, mga papa ng Roma na mga nangamatay, panahon na po para ito po inyong maalaman, lahat ng mga mananampalataya, magalit na po kayo sa hindi, para mapatunayan nyo yan, pumunta po kayo dito sa Kaharian ng Langit, may papaakyating propeta ang ating pong pastor, at pabababain niya ang ating pong dakilang Ama upang siya makapaghayag sa inyo at marinig ninyo ang tinig ng ating Panginoon at ang tinig ng ating dakilang Ama buhat sa kaitaasan, para maalaman nyo na yung mga matatagal ng panahon na inilihim nila, mga inilihim na mga nauna mga mangangaral. Lahat ng papa ng Roma, pumunta kayo dito sa Kaharian ng Langit. Lahat ng mga pinuno ng mga relihiyon, pumunta kayo dito sa Kaharian ng Langit. At pabababain ng pastor ang dakilang Ama upang mangyari ang Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10, upang kayo mag-aral na matakot sa ating pong dakilang Ama nang tumigil na ang lahat ng mga kasamaan at lahat ng pagdaraya at lahat ng kasinungalingan, kung inyong maririnig ang tinig ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama buhat sa kaitaasan. Siguro naman darating na ang wakas. Wala naman pong hinihiling ang ating pong Panginoon at ang dakilang Ama sa lahat ng mga tao. Ang hinihiling lang po nila ay ang inyong taus-pusong pagsisisi, pagbabago, at pagpapakumbaba, na kung maalaman ninyo na narito pala ang Ama, Anak, Espiritu Santo at mga banal na Espiritu, kung kayo lamang po ay magpapakumbaba, darating na po yung wakas. Hindi po wakas ng sanlibutan. Yun po yung sinasabi po na ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, na sige nga po, basahin na po natin. Unang Pedro Kapitulo 2. Kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panlalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Alam niyo po, sa sinabi nito ni kagalang-galang na Apostol San Pedro, yung gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, ito po yung banal na kasulatan na marami pong mga relihiyon ang pinalitan ng mga letra, pinalitan ng mga titik, pinalitan ng mga salita, upang yung sinasabi ng banal na kasulatan ay umayon sa kanilang pananampalataya. Pero dito sa Kaharian ng Langit, hindi nyo po kayang magawa yan. Dahil may mga banal na Espiritu na maghahayag po ng inyong mga kasamaan. Dahil ang dakilang Ama, lagi pong nakatanaw yung kanyang mga mata. At sa lahat ng mga tao, lagi pong nakatanaw ang mata ng ating dakilang Ama. Naniniwala kayo? Sige po. Ito po yung sabi ni kagalang-galang na propeta Jeremias. Jeremias, Kapitulo 16, talatang 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Kaya anuman po ang sinasabi po ninyo na mga masasama sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga apostol, kahit nasa lihim pa yan, magtago man kayo sa pinakailalim ng lupa,
Maalaman po yan ng Panginoon. Dahil ang mata ng Diyos ay matindi pa po yan sa CCTV camera. Sige po, tuloy po natin sa Jeremias, Kapitulo 23:23. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya po, lahat ng inyong mga ginagawang mga kasamaan, hindi po yan malilingid sa mata ng ating pong Panginoon. Kaya anuman ang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa Panginoon, na ginawaan mo ng kasamaan, matapos na ikaw ay iluklok sa pwesto, na kinalimutan mo na ikaw ay nandiyan na sa iyong kinaluluklukan na pwesto mo na pinakamataas na sangay ng lipunan, kung sino ka man, wala pong malilihim sa Diyos. At alam niyo po ba, darating daw yung panahon na yung lahat na mga gumawa ng kasamaan sa kanilang kapwa, sabi po ni Haring Solomon, hahanapin niyo raw ang kamatayan. Bibigyan kayo ng karamdaman ng ating pong Panginoon. Ihihiga kayo sa mga banig ng karamdaman na hahanapin niyo yung kamatayan, subalit ang kamatayan, tatakasan po kayo. Gustong-gusto mo nang mamatay, subalit hindi ka po daratnan ni kamatayan hanggang sa sumuko na ang iyong kaluluwa. Hindi ka pa rin daratnan ng kamatayan sa sobrang paghihirap na mararanasan mo. At pagkatapos noon, panibagong ikalawang kamatayan, pagkatapos maranasan ng matinding paghihirap sa banig ng karamdaman, darating naman ang ikalawang kamatayan. Ito po ay hindi po ito pananakot. Nais ko lamang po maipaalam sa inyo ang mangyayari sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Dahil ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, anuman ang nasik mo dito sa sanlibutan, aanihin mo yan. Kung naghasik ka ng masama sa iyong kapwa, aanihin mo yan. Subalit kung ikaw ay naghasik ng kabutihan sa iyong kapwa, syempre naman, aani ka ng papuri sa ating pong Panginoon at puputungan kanya ng ganti. Magkakaroon po kasi ng ang ating pong dakilang Ama ay paparito. Naniniwala kayo? At ang ating gantimpala ay nasa kanya. Kapag ikaw ay gumawa ng kasamaan, kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, ang gantimpala, madaling pumaparito yung dakilang Ama. At ang gantimpala ay nasa kanya upang ipagkaloob sa bawat isa. Kaya nga po dito sa pananampalataya na amin pong ipinakikilala sa inyo, alam niyo po ba na, alam ko po mahirap itong isipin ninyo, na ito palang pananampalataya na to, nakaharian ng langit. Nandito pala yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga po kami nakapaghahayag ng kalooban at katuwiran ng ating Ama na nasa langit, na kailangan na pong mga tao ay magbalik-loob na po sa Diyos. Dahil nasa panahon na po tayo ng end times. Nasa panahon na po tayo ng pagsingil at ganting galaw ng ating pong Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao na hindi siya kinilala. Lahat ng mga tao na inayawan yung kanyang ebanghelyo, lahat ng mga tao at mga bansa na itinakwil siya, tanggapin daw ninyo ang hatol ng ating pong Panginoon. Subalit, kung kayo ay magsisisi, magbabago, at magbabalik loob sa Diyos, at tatanggapin ninyo ang ating Panginoon bilang inyong hari, bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, titigil na ang kasamaan. At ito na nga po yung sinasabi ko kanina pa, darating na ang wakas. Alam niyo po, maraming nagkakamali dito sa sinasabing darating na ang wakas. Lalo-lalo na po yung mga mangangaral na walang alam sa mga hiwaga ng kasulatan. Ang sinasabi nila, darating daw ang wakas,
magbabagsakan daw yung mga bituin sa langit. Kilala ko yon. Taga-Iglesia ni Cristo yon. Kilalang kilala at tanyag na tanyag. Alam niyo po ba na napakamali ng kanyang tinuturo? Na ang Panginoong Kristo raw ay bago dumating, ay nasa alapaap, sasalubungin daw natin sa alapaap. Tanong, makakatungtong ba kayo sa alapaap? Paano nyo masalubong ang Panginoon doon? Eto pa, ang sabi nila, ang Panginoong Kristo, yung mga anghel daw, yung mga bituin daw, magbabagsakan sa sanlibutan. Dahil daw yung mga bituin ay mga nagniningas, kaya daw masusupok yung buong bayan, yung buong mundo. Dahil sa init daw ng mga bituin. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung hirap ng mga taong walang alam sa banal na kasulatan. Hindi niyo po alam na yung mga bituin na yan po yung mga anghel. Anghel na siyang makakasama ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, pag yan ay tinanong niyo sa pastor, excited po yan. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo na kung kayo lamang na lahat kayong mga mangangaral ay magpapakumbaba, pagpapakumbaba lang naman po ang hinihintay nila sa inyo. Na kung kayo may mga kaalaman na sa Biblia, pero yung mga hiwaga, talinghaga, misteryo ng banal na kasulatan na alam po namin na yan ay wala sa inyo. Aminin nyo man yan at sa hindi. Alam po namin na wala kayong alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan dahil po yan ay pinapahayag lang ng mga banal na espiritu. Na kung kayo lamang ay magpapakumbaba sa ating pong Panginoon, na kayo ay magpapaturo sa Kanya. Ang Panginoon po yung guro nasa katauhan, siya po ang magtuturo sa inyo. Kaya po kahit po ako'y walang alam sa mga ganitong bagay, nagugulat na lang po ako sa sarili ko. Na bakit ko naalaman yung mga ganitong bagay? Hindi ko naman pinag-aralan sa eskwela itong Biblia. At yung mga hiwaga ng kalangitan, bakit ko po naalaman? Dahil po yung mga naging mga tagapagturo po namin dito, bukod sa tunay na sugo ng Diyos sa ating pong kapanahunan. Kaya po sa lahat ng nagpanggap na sugo, tama na po yung pagpapanggap po ninyo. Dahil alam na po ng sangkatauhan, yung tunay na sugo ay puspos ng biyaya at kapangyarihan. Siya po ang bagong Kristo sa ating kapanahunan. Ano po ang tinatawag na Kristo? Ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya. Dahil siya po ang bisig ng ating dakilang Ama. At siya lamang ang taong kinalugdan ng ating dakilang Ama. Yan po yung inihayag ng ating pong Panginoong Kristo noong nakaraang linggo. Na panahon na po para ito po'y mahayag na yung taong kanyang ginagamit sa kapanahonan natin ngayon. At alam niyo po ba na may mga pinusta rin po ako yung mga taong mga nagpapakilala na mga nagtiwala at naniwala sa tunay na sugo. Lahat po sila ay pinagkalooban na rin ng mga biyaya at kapangyarihan upang sila naman ay makatulong din sa lahat ng mga tao nangangailangan. Na lalong-lalo na po yung mga tao, mga may hirap na walang kakayahang magpadoktor. Mga tao na, isa rin po ako sa natulungan ng pastor na kung bakit itong mga ganitong mga bagay na hindi ko nagagawa dati, bakit nagagawa ko ngayon. Yung aming po mga pag-imisyon na yan, isa po siya sa dahilan kung bakit ko po nagagawa itong mga ganitong bagay. At yung mga banal na espiritu na tumutulong po sa amin, sila po yung mga tunay na mga manggagamot na amin pong itinataas. Hindi po yung aming mga sarili. Huwag niyo po kaming kilalanin. Ang kilalanin niyo po ang aming ipinakikilala, ang tunay na hari, ang siyang dapat maghari, at kung sino-sino mang mga hari na wala namang nagawa dito sa sanlibutan, na nakapagdulot lang ng mga kaguluhan at dagdag na kaguluhan, na dapat nating ipaghariin ay ang ating pong Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, na kung siya lamang ang inyong pakikinggan. Sige po, tuloy po natin yung sa
Epeso Kapitulo 4, yung binabasa po natin kanina. Kung inyo lamang pong pinakikinggan ang tunay pong hari. Kaya po sabi po niya, Epeso Kapitulo 4, talatang 21, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kaalayan ng pagdaraya at kayo'y mga bago sa inyo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kung babaguhin nyo lamang daw po yung mga nakagisnan nyo, mga pananampalataya na hindi naman talagang mga nakatulong sa inyo. Baguhin nyo na raw po yan. Lalong-lalo na po sa mga pananampalatayang hindi naniniwala sa Panginoon Jesucristo, na ngayon ay mga dinidilubyo na. Kailangan nyo lang namang daw pong magbago, magsisi, magbago at magbalik loob sa Diyos. At tanggapin nyo ang mga katuroang Kristo. Dahil ang mga katuroang Kristo, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya maghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa buong mundo. Ayon sa mga kaalayan ng pagdaraya, kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Dito na po tayo magiging born again. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Wala na pong magbubulaan. Wala na pong magsisinungaling. Bawal na ang magbulaan, bawal na ang magsinungaling. Dahil dito sa karya ng langit, mga banal na espiritu po ang sasaway sa iyo na ikaw, kapag ikaw ay nangaral dito at nagbulaan ka, sila po yung unang-unang sasaway sa inyo, hindi po tao. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa. Tandaan niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung inyo lamang po nalalaman ang hiwaga ng buhay na isinaysay po ng pastor sa atin, na yung mga tao daw po na pinatay ng Diyos nung kapanahunan ng ating pong propeta Moises. Alam niyo po ba yung mga tao yon na napakasama? Kaya nga po sila pinatay ng Diyos. Wala na po silang kinikilalang Diyos. Kaya sila'y nilipol ng Diyos nung kanilang kapanahunan. Alam niyo po ba kung sino po yung mga tao na yon? Tayo pa rin po yung mga tao na yon. Nagbago lang po yung ating pong katawang lupa. Subalit yung mga espiritu, iyon pa rin po yan. Wala pong pagbabago. Kaya nga po yung, ito po yung sinasabi namin na walang naniniwala sa reincarnation ng ating pong dakilang Ama. Bakit? Hindi po ba makapangyarihan ng ating pong dakilang Ama para buhayin ka ulit? Kung hindi ka naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, huwag ka nang maniwala na may kaligtasan ka pa. Simple lang, period. Kaya nga po yung mga tao na pinatay ng Diyos nung kapanahunan ni Ninunong Noe, tayo pa rin po yung mga tao na yon. At ang sabi po ng dakilang Ama, nung siya po ay bumaba dito sa karya ng langit, sabi po niya sa pastor, anak, walang nagbago kahit isa. Wala. Kaya ano po ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Hindi po ba yung minensay ng ating dakilang Ama na yayanigin niya ang ating pong sanlibutan? Di po ba't nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan? Hindi po ba kayo natatakot man lang na kung bukas, sa makalawa, o sa mga susunod na araw, buhay pa kaya ako? Ay, buhay pa kaya kayo? O tayong lahat na mga tao, buhay pa kaya tayong lahat? Sino ang makapagsasabi? Kaya nga po ito yung sinabi namin ng pastor kanina. Sinabi ng pastor kanina, gawa na yung bahay niya sa langit at may pangalan po siya doon. Alam niyo po ba yung pangalan ng pastor doon sa langit?
ginto, golden yung pangalan niya dun sa langit. Nagniningning. Ako po, hindi ko naman po ipagmamalaki na may pangalan na rin po ako doon. Hindi nga lang po golden na kagaya na sa pastor. Ay ang importante po sa akin, kasi po ang sabi na Apostol San Pablo, huwag niyong ikagalak na kayo'y nakapagpapalayas ng demonyo. Huwag niyong ikagalak na kayo'y nakapagpapagaling ng mga sakit at karamdaman at kung ano-ano pang mga ginagawa ninyo. Ang inyong ikagalak ay ang matala ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay doon sa kalangitan. Kaya po, napakasarap po na maalaman mo na ang pangalan mo pala ay nakatala na sa aklat ng buhay. At isa po ako sa mapalad at yung po mga kapatiran ko rito, bawat isa po ay may mga pangalan na sa aklat ng buhay. Dahil ang sabi po ng ating pong Panginoon, lahat ng mga taong tatanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya na pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po ang pinangako po ng ating pong Panginoon. Na kung sana anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang pinagisnan mong kaugalian, anuman ang pinagisnan mong paniniwala, ang paniwalaan mo na lamang po yung Diyos na makapagliligtas po sa atin. Ayun sa mga Muslim, kay Allah na lamang po tayo maniwala. At wala na po si Propeta Muhammad. Wala pong may tutulong sa inyo si Propeta Muhammad. Dahil ang tunay po na pangalan ng Diyos, na sinabi naman po ng ating pong pastor, although marami pong pangalan ng Diyos, kaya po sa mga tao na nagbabanggit kung sino yung tunay na pangalan ng Diyos, tama na po, magkakasala lamang po kayo. Dahil bawal banggitin ang tunay na pangalan ng Diyos. Marami pong pangalan ng Diyos, nandiyan po sa banal na kasulatan. Kaya po ang utos sa akin ng ating Panginoon Jesucristo, utos po sa atin, hindi po sa akin pala, ang utos po sa atin ng ating pong Panginoon, saliksikin niyo po ang kasulatan. Dahil iyan din po ay inutos ng ating pong kagalang-galang na Propeta Josue. Na ang sabi po sa Josue Kapitulo 1, talatang 8, sige po, basahin na po natin, dagdag po natin to. Josue Kapitulo 1. Saan ba? Nawala. Josue Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kasulatan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan, araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So, yun po pala yung kung kayo po ay magsasaliksik ng kasulatan. At ang sabi naman po ni Propeta Juan Evangelista, ito po ang sinabi naman po niya. Kasi po lahat ng mga sinasabi po ng mga propeta, kailangan po itong mahayag na para po magkaroon po tayo ng mga gabay sa ating buhay. At ng bawat isa po ay magtamo ng mabuting kawakasan. Ang sabi po dito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Alam niyo po, itong panahon na ito na sinasabing malapit na, dumating na po yan. Dumating na po tayo sa end times. Dumating na ang wakas ng sanlibutan. Alam niyo po ba yung sinasabi ko kanina pa, wakas ng sanlibutan? Na kung inyo lamang pong paghahariin ang ating pong Panginoon, na ating paghahariin sa ating puso, baliktad pala, sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay, darating na ang wakas. Ang wakas ng kasamaan sa buong sanlibutan. Dahil si Satanas ay igagapos na tumutukso sa lahat ng mga natukso niya na isasama niya sa impyerno. Yan po ay gagapos na. Kaya po darating na ang wakas ng kasinungalingan, ang wakas ng kasamaan,
ang wakas ng pagpatay sa mga tao, ang wakas ng mga digmaan, at ang wakas ng lahat ng mga kaguluhan sa buong sanlibutan. Darating na po yan kung maghahari ang ating Panginoon sa ating buhay. Dahil ayon po sa ating pong banal na kasulatan, isang tuldok, isang kudlit, lahat ng mga bagay ay magaganap hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Dahil ang Panginoon ay maghahari sa buong sanlibutan. Yun lamang po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, hindi po sa amin. Itinataas po natin ang ating paggalang, pagsamba, papuri, pasasalamat sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga banal na Espiritu, sa ating pong kagalang-galang na inang lupa, kagalang-galang na emerensya na mitam, sa ating pong kagalang-galang na San Miguel Arcangel na siyang tumutulong po dito sa karya ng langit, 10 ng kanyang hukbo, mga hukbo ng mga arkanghel na siyang tumutulong po sa pastor, at sa lahat po ng mga doktor ng kalangitan na siya pong tumutulong dito sa karya ng langit, at sa lahat po ng mga banal na espiritu na tumutulong din po dito sa karya ng langit upang ang mga hiwaga po na ito ng kalangitan at lahat po ng mga dapat na maalaman ng sangkatauhan na sana po ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo na tayo daw po ay magbago na ng pag-iisip, na tayo po ay kung yung pong mga pananampalataya na ating pong mga pinapaniwalaan na wala namang nagawa sa ating buhay, kundi yung tayo ay kanilang ubusan na lang ng pera, na yung mga pera natin mapunta na lang sa kanila sa mga pananampalataya na yan na ngayon ay mayayaman na. Baguhin na rin po natin ang ating mga isipan. Paghariin na lamang po natin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang ating Panginoon ay maghahari. Zacarias Kapitulo 14, talatang 9. At sa awit 99 naman, ang Panginoon ay maghahari sa buong sanlibutan. Kaya po walang makapipigil sa paghahari ng Panginoon. Kahit sino ka mang ginagamit ni Satanas o kung sino mang demonyo, hindi mo mapipigilan ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan upang ang bayan, ang buong mundo ay magkaroon na ng pag-ibig at kapayapaan. Walang hanggang pagkakaisa sa lahat ng sangkatauhan at walang hanggang pag-ibig, pagmamahalan ang maghahari sa lahat ng mga tao. Yun lamang po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ang ating tinataas sa ating pong dakilang Ama, siya raw. Maraming salamat po.